Kung may plano kang bumili ng Samsung Galaxy A57 5G sa around 27k, panoorin mo muna to bago ka mag-check out. Kasi sa price na to, hindi sapat na pangalan lang ang titingnan mo. Kailangan malinaw kung para sa'yo ba talaga yung phone or baka may mas bagay sa budget at paggamit mo. Sa around 27k, hindi na ito basta mid-range phone na bibilin mo dahil lang maganda ang brand. Dito natin sisimulan yung buying guide. Unang reason kung bakit may sense ang phone na to is yung display. Meron siyang 6.7-inch Full HD Plus Super AMOLED 120Hz, HDR10 Plus support, 1900 nits peak brightness at Gorilla Glass Victus Plus protection. Sa madaling salita, hindi tinipid yung screen. Pero bakit importante ito sa buyer na katulad mo? Well, kapag gumastos ka ng around 27k, dapat hindi lang mabilis yung phone. Dapat maganda rin yung actual screen experience. Dito malakas yung A57 5G kasi Super AMOLED na yung panel, smooth at maliwanag ang display. Kung gusto mo ng phone na premium tingnan at komportable gamitin sa everyday use, solid yung display package niya. Pangalawang reason is yung software support. Android 16 na siya out of the box plus up to 6 major OS upgrades. Ibig sabihin, patuloy siyang makakatanggap ng bagong Android version hanggang 6 years. Ito yung hindi agad ramdam sa unang bili pero malaking bagay after 2 or 3 years. Kapag mahaba ang OS support, mas hindi agad luma yung software experience. Mas updated ang security, mas okay ang app compatibility at mas may chance na tumagal yung phone sa actual use. So kung hindi ka yearly nagpapalit ng phone, dito lumalakas yung value niya. Tandaan mo, hindi lang specs ngayon ang binabayaran mo mo rin yung mas mahabang buhay ng phone sa software side. Pangatlong reason is yung complete daily package. May IP68 dust and water resistance, eSIM support, 5000 mAh battery at 45 watts charging. Yung IP68 malaking bagay kung gusto mo ng dagdag protection sa ulan, accidental spills at alikabok. Hindi naman ibig sabihin na pwede mo siyang ibabad sa tubig pero para sa regular use, good safety feature to. Yung eSIM naman, importanteng feature yan lalo na kung may work number ka or mahilig ka mag-travel. Hindi kasi lahat ng phone sa ganitong price range may eSIM kaya kung kailangan mo yan, may advantage talaga siya. Pero bago ka bumili, ito yung limitations na dapat mong malaman. Ang unang con ng phone is yung price. Sa around 27k, mataas siya kung specs per peso ang usapan. May iba kasing phone sa ganitong presyo na mas aggressive sa chipset, charging speed, gaming features, or camera hardware. Kaya kung ang goal mo lang ay makuha yung pinakamalakas na specs sa pera mo, hindi automatic best choice to. Sa performance, gamit niya ang Exynos 1680 with around 1.3 million Antutu score, 8GB RAM at storage options na 128GB, 256GB at 512GB. Malakas na to for regular use, multitasking, content and casual gaming. Pero kung heavy gamer ka, kailangan mo pa rin mag-compare. Hindi siya mahina pero hindi siya yung pinaka-gaming focus option sa 27k range. Second con, wala siyang telephoto camera and wireless charging. Meron siyang 50MP main with OIS, 12MP ultra-wide and 5MP macro. May 4K video recording din with stabilization and yung 12MP front camera kaya rin mag 4K video recording. Okay to for regular photos, videos, and simple content. Pero kung mahilig ka sa zoom shots, concert, o malalayong subject, may limitation siya kasi wala itong telephoto camera. Mostly digital zoom pa rin ang aasahan mo. Wala rin siyang wireless charging. Hindi ito deal breaker para sa lahat. Pero sa ganitong price, may mga buyers na hahanapin na yon. Lalo na kung gusto mo ng mas premium na charging experience. So para kanino ba talaga to? Bagay to kung gusto mo ng Samsung phone na balance, maganda ang display, may IP68, may eSIM, okay ang main camera, decent ang performance at matagal ang software support. Mas bagay to kung gusto mo ng phone na safe gamitin for the next few years at hindi ka madalas magpalit. Pero skip mo muna kung ang priority mo ay yung pinakasulit na specs per peso. Skip din kung heavy gaming ang main reason mo sa pagbili. At kung zoom camera or wireless charging ang hanap mo, kulang siya para sa needs mo. Final verdict, malinaw yung direction ng Samsung dito. Hindi nila hinahabol yung pinakamurang price or pinakamataas na specs per peso. Ang ibibigay sa'yo ng Galaxy A57 5G is long-term Samsung experience, premium display, eSIM, IP68 at up to 6 major OS upgrades. Kaya kung gusto mo ng balance phone na mas safe gamitin for the next few years, pwede mong i-consider to. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.